Mga kapatid, para hindi tayo masyadong gabihin. Magdidire-diretso po yung ating paksa at pagka inumpisahan po natin ito, hanggang sa matapos na po natin mga kapatid. Kung nakahanda na po ang mga narito sa ating banal na hapunan, ganito po ang ating paksa na pag-aaralan kung bakit ang hindi paggamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas sa banal na hapunan ay salungat sa turo ng Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa, mga kapatid, kung bakit ang hindi paggamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas sa banal na hapunan ay salungat sa turo ng Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia. Bakit po natin ito pinag-aaralan mga kapatid? Kasi meron pong mga nagsasagawa ng banal na hapunan, meron pong mga nagsasagawa ng Santa Cena, hindi sila gumagamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas. Ayaw po nilang meron dyan na gagamitin na material na tinapay at material na katas ng ubas. At kahit nga po doon sa MCGI na iglesyang pinanggalingan ko, ganon din po ang pagtuturo. Mga kapatid, mga kasama, na pagka ang pag-uusapan po ay tungkol sa Santa Cena, tungkol sa banal na hapunan, hindi nila
ibig na gagamit ka dyan ng material na tinapay, material na katas ng ubas. Kasi dapat daw ay spiritual pag isasagawa iyan. Dapat daw ay spiritual ang pagsasagawa ng banal na hapunan, yung tinapay dyan ay spiritual, yung katas ng ubas ay spiritual din. Yun ang turo ni Brad Eli. O ngayon, sinasabi sa ating paksa na kapag ka po yung pagsasagawa ng banal na hapunan o Santa Cena, inaayawan mo yung paggamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas, yan po ay salungat yan sa turo ng Panginoong Hesukristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Bakit? Ano dahilan, mga kapatid? At ito pong mga nagsasagawa ng banal na hapunan, nagsasagawa ng Santa Cena, na ayaw gumamit ng material na tinapay, material na katas ng ubas, sila po, sinasalungat nila ang turo ng ating Panginoong Hesukristo pagdating po dyan sa pagsasagawa ng banal na hapunan o Santa Cena. Yan ang ating paksa na atin pong agad na uumpisahan, mga kapatid. Ang ating tanong, bakit ang hindi paggamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas sa banal na hapunan ay salungat sa turo ng Panginoong Hesukristo? Agad na po nating puntahan ang pinakalundo ng ating paksa. Ano rason? Ano dahilan? Basahin natin. Dito po sa Mateo 26 hanggang 29, ganito po ang ating bababasa sa mga talata. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Mga kapatid na nakikinig, ang ating mga ka-Bible study, pansinin po natin itong binasa nating talata. Ang ating Panginoong Hesukristo, kasama po yung kaniyang 11 apostol sa pagkakataon pong ito. Bali sila po ay 12, 12. Wala na po rito si Judas Iscariote, mga kapatid. Ano po ang dapat nating mapansin dito? Ang sabi po, samantalang sila'y nagsisikain. Pag ating pinag-aralan po, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad, dahil sila po'y mga lahing Hudyo, kanila pong ipinagdiriwang sineselebrate yun pong Passover. Yun pong Paskwa. Sila po'y kumakain na, mga kapatid. Sila po'y nagsasalo-salo doon po sa hapunan ng Paskwa. Nandun pa si Judas Iscariote doon po sa hapunan ng Paskwa, mga kapatid. Ngayon, noong si Judas Iscariote umalis na, iniwan na po yung hapunan ng Paskwa kasi nahayag na po na siya nga po yung magtataksil sa Panginoong Hesukristo. Pag-alis ni Judas Iscariote, para nga po puntahan na yung mga mang-aaresto kay Jesus Christ. Pag-alis ni Judas Iscariote, iniwan po niya yung pagsasalo-salo doon sa hapunan ng Paskwa. Dito na po inumpisahan ng Panginoong Hesukristo na ituro ang tungkol po sa banal na hapunan. Amen. Sa mga nandiyan sa online, nag-amen naman po kung naiintindihan nyo po. Kasi mahalagang makita nyo po na noong gabing ang ating Panginoong Hesukristo po, kasalo po yung kanyang mga alagad.
Dalawang hapunan po yung kanilang pinagsalusaluhan doon. Sa ating mga kapatid, nauna muna yung hapunan ng Pasko. Nandun pa si Judas Iscariote. Ngayon, pag alis ni Judas Iscariote, inumpisahan na pong ituro ng Panginoong Jesucristo ang banal na hapunan. Ang naroon sa banal na hapunan, si Jesus Christ, tapos yung 11 mga apostol na mga banal. Kaya nga po, banal na hapunan, mga kapatid. Ngayon, sabi po sa talata, balikan natin, samantalang sila'y nagsisikain, kumakain po sila. Yung pagkain po dyan ay material po, material. Samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Dumampot ng tinapay ang Panginoong Yesus at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Sa ating mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo doon po sa banal na hapunan, dumampot ng tinapay. Tapos pinagpala at pinagputol-putol. Yung tinapay na dinampot, yun po ay material na tinapay. Amen. Kasi, papaanong madadampot yung tinapay kung yun po'y spiritual, kagaya ng turo ni Brad Eli. Nakuha po natin yung punto na yon. Kasi kay Brad Eli, dapat pag banal na hapunan, yung tinapay niya ni spiritual. Paano po magiging spiritual yung tinapay? Dinampot nga ni Jesus Christ. Tapos pinagpala, tapos pinagputol-putol. Di talagang yun po ay material na tinapay. Amen. At ito pong material na tinapay na ito, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Itinuro ng Panginoong Jesucristo, yung tinapay na yon, yun ang kanyang katawan. Yun ang sumasagisag sa kanyang katawan. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study? O tapos, ano pa ang nangyari? Tuloy natin ang basa. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Tuloy, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At tapos sinasabi ko sa inyo, nabuhat ngayon, ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano dapat nating mapansin naman? Dito po sa dinampot na saro, yung kopa, material po yun tama po. Ngayon, doon po sa material na kopa, nandun naman po yung katas ng ubas. Yung katas ng ubas, yun naman po ang sinabi ni Jesus Christ na, balikan natin yung talata, magsiinom kayong lahat dyan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, itaas natin yung talatang binabasa, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano dapat nating maunawaan dito kung paanong yung tinapay ay material? Yun nga po yung itinuro ng Panginoong Jesucristo na ito ang aking katawan. Yun naman pong katas ng ubas, mga kapatid, mga ka-Bible study, na nakalagay po doon sa kopa.
dun sa saro. Yun po'y material din na katas ng ubas. Amen. At yung material na katas ng ubas, yun naman po ang simbolo sa gisag naman ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yung pagsasagawa po ng banal na hapunan, Santa Cena, ayon sa itinuro ng Panginoong Hesukristo, meron po diyang ginagamit na material na tinapay at material na katas ng ubas. Amen. Maliwanag po ba yan? Pagka po may tagapagturo, itinuturo tungkol sa banal na hapunan sa Santa Cena, hindi dapat gumamit ng material na tinapay, hindi dapat gumamit na material na katas ng ubas, yun po'y maliwanag na pagsalungat, pagkontra sa itinuro ng Panginoong Hesukristo. Lumalabas sila po ay kontra kay Jesus Christ. Sila po'y salungat sa ating Panginoong Hesukristo. Si Brother Eli po, 19 na taon po ako sa kanyang samahan. Ang pagtuturo ni Brad Eli, yung Santa Cena, banal na hapunan, yan ay isinasagawa sa parang espiritual. Espiritual ang tinapay, espiritual ang katas ng ubas. O ngayon, kanino tayo maniniwala? Sa ating Panginoong Hesukristo na nung ituro ang banal na hapunan, gumamit ng material na tinapay, gumamit ng material na katas ng ubas, o dito po sa Santa Cenang tinuro ni Brad Eli. Na espiritual ang tinapay, espiritual ang katas ng ubas. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid? Mag-amen naman po yung naintindihan niyan. Yung nagsasabi po na si Brother Willie, kinopya lang ang turo ni Brad Eli, duplicate lang siya. Paano pong kinopya? Paano duplicate? Iba nga yung turo ni Brad Eli sa Santa Cena. Yung tinuturo ni Brother Willie, yung itinuro ng Panginoong Hesukristo. Kung ako man ay may kinopya, may dinuplicate, hindi si Brad Eli yun. Ang dinuplicate ko, yung turo ni Jesus Christ. Amen. Amen po sa mga nandyan sa online. Ang wastong pagsasagawa ng banal na hapunan ayon sa Biblia, ayon sa itinuro ng Panginoong Hesukristo, meron po tayo diyang gagamitin na material na tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Meron tayong gagamitin diyan na katas ng ubas na siya namang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, nung siya po'y magturo ng tungkol sa banal na hapunan, Santa Cena, sa mga Kristiyano sa Korinto, ano ginawa ng Apostol Pablo? Basa. Dito po sa unang Korinto 11:23 hanggang 26. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Mga kapatid, napasin niyo po si Apostol Pablo, alam po niya yung mga naganap doon po sa pagbabanal na hapunan na ginawa ng Panginoong Hesukristo kasama po yung kanyang mga apostol, yung 11. Alam niyo mga kapatid, nung magkasama kami ni Brad Eli, tinanong ko siya tungkol dyan sa banal na hapunan na yan. Sabi ko kay Brad Eli, yun ho bang Judas Iscariote? Yun ho ba'y nakasama pa sa banal na hapunan? Sabi sa akin ni Brad Eli, nakasama. Kaya lang, hindi niya natapos. Kumain lang ika ng tinapay, pero hindi na siya nakainom ng
katas ng ubas. Incomplete ang nangyari kay Judas Iscariote hanggang sa makakailang ng tinapay pero hindi na siya umabot dun sa iinom pa ng katas ng ubas. Noong ako po'y wala na sa MCGI, nang yan po'y pag-aralan ko mga kapatid, at ipinagkaloob ng Holy Spirit yung tamang pagkaunawa. Si Judas Iscariote, hindi na presente doon sa banal na hapunan. Kasi nakaalis na nga siya, di ba? Saka lang itinuro ng Panginoong Jesucristo yung banal na hapunan. Ngayon, ito po ang magandang punto. Ang Apostol Pablo, wala rin doon sa banal na hapunan kasi hindi pa naman siya natatawag para maging apostol. Tama po ba? Si Pablo kasi, naging apostol lang nang si Jesus Christ nasa langit na. Umakyat na sa langit. Amen. Pero bakit alam ni Apostol Pablo ang mga pangyayari? Doon po sa pagsasalo-salo na yon na ginawa ni Jesus Christ at ng kanyang mga apostol. Bakit po niya alam? Kasi si Apostol Pablo, nagkaroon po siya ng pagkakataon na si Jesus Christ ay makausap niya. Tama po. Tapos siya po ay iniakyat pa doon sa paraiso, sa ikatlong langit. Tama po. May pahayag mismo si Jesus Christ dito kay Apostol Pablo. Kaya nang sumulat ang Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, alam po niyang idetalye yung nangyari. Ano po ang sabi ng Apostol Pablo? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Tapos, tuloy. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, nasundan niyo po ba yon? Si Apostol Pablo, nung nagtuturo na sa mga taga-Korinto ng tungkol sa banal na hapunan, o meron po ba siyang itinuro na kailangan na may tinapay din? Di po ba meron ding tinapay din, mga kapatid? O papaanong yung nangyari doon sa banal na hapunan na ginawa ng Panginoong Jesucristo kasama yung 11 apostol, ito rin ang itinuturo ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Amen. Dumampot ng tinapay ang Panginoong Hesus, tapos nagpasalamat, pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Bakit po ba mayroong ganyang pagbabanal na hapunan kung saan nagpuputol-putol ng tinapay? Yan po'y ginagawa ng mga Kristiyano bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid? O tapos, tuloy naman natin ang basa. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, yun naman pong saro, hinawakan ng Panginoong Jesucristo. Tapos, sinabi niya, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Yun nga pong katas ng ubas, nandun sa saro, sa kopa. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Yung pagbabanal na hapunan na ginagawa ng mga Kristiyano, pagkain ng tinapay, pag-inom ng katas ng ubas,
Kaya po natin ginagawa yan bilang pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Dapat po, ang motibo natin, pag tayo po'y nagbabanal na hapunan, ang nasa puso natin, alalahanin si Jesus Christ. Amen. Maliwanag po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Ang mga taga-Korinto kasi, noong mag-Santa Cena sila, iba po motibo nila. Kaya nga kailangan silang i-correct ng Apostol Pablo. Kailangan silang sulatan para ituwid yung maling motibo ng mga nasa Korinto. Ano ho ba yung maling motibo ng mga nasa Korinto nang magbanal na hapunan sila? Ang ginawa ng mga nasa Korinto, kumain ng kumain. Ang iba'y nabusog, ang iba naman ay nagutom. Uminom ng uminom, nung katas ng ubas, nasobrahan, mga nalasing. Naintindihan niyo po yon. Hindi ang pagbabanal na hapunan para alalahanin si Jesus Christ. Ang ginawa ng mga nasa Korinto, para silang nag-picnic. Parang isang excursion, parang isang outing na may mga pagkain na kumain ng kumain, sumobra yung pagkain ng iba, na naubusan yung iba, kaya nagutom yung hindi nakakain. Yung iba naman naparami ng inom, ng katas ng ubas, ayun, nalasing. Kaya ito ang Apostol Pablo. Noong kanyang sawayin, yang maling motibo ng mga taga-Korinto, itinuro niya yung tamang motibo. Kasi kay Brad Eli, mali daw yung ginawa ng mga taga-Korinto na ginawang literal. Yung banal na hapunan. Yun ang kay Brad Eli. Ang pinupunan ni Brad Eli, yung pamamaraan. Kasi ginawang literal ng mga taga-Korinto. Kaya mali yung kanilang banal na hapunan kasi dapat daw ay spiritual. Hindi po ganon. Ang mali ng mga nasa Korinto, yung motibo. Ang mali ng mga nasa Korinto, yung layunin nila. Kasi ang layunin nila, magpakabusog at magpakalasing. Kasi ang tamang layunin, pagka isinasagawa ang banal na hapunan, dapat pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat po, mga kapatid, pag tayo nagbabanal na hapunan, ang ating isip, ang ating puso, nakatuon kay Jesus Christ. Dapat, ang nasa puso natin ngayon, sa ating ginagawang banal na hapunan, inaalaala natin ang ating tagapagligtas. Ang sakripisyong ginawa ng ating tagapagligtas para sa ating kaligtasan. Kasi siya po ang tumubos ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Dapat si Jesus Christ ang ating makita tagapagligtas. Nung ako'y nasa MCGA pa, iba po Iba ang pagtuturo dun Ang sinasabing nagpapagal sa kaligtasan, si Brad Eli. Si Brad Daniel. Pag nananalangin yung mga manggagawa, ayon, ang kanilang sinasabi sa panalangin at natatanim tuloy sa isip ng mga miyembro, ang nagpapagal araw at gabi para sa kaligtasan, yung magtiyuhin. Kaya ang nangyari, naging panatiko sila sa mga leader nila. Naging panatiko sa mga tao. Kaya ang resulta, kulto. Kulto po, nakulto po yung mga ganong mga miyembro. Ngayon tayo dito mga kapatid, si Brother Willie, walang balak na sundan yon. Wala tayong balak na yung kakultuhan, yung pagiging kulto ng MCG ay ipagpatuloy natin. Kaya si Brother Willie, ang laging inuulit-ulit
sa mga kapatid dito ang ating tagapagligtas si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang gumawa ng ating kaligtasan. Amen. Kaya marapat lang na si Jesus Christ po ang ating lingunin. Siya ang ating alalahanin sa papaanong paraan sa pamamagitan po ng pagbabanal na hapunan. Amen. Mag-amen naman po yung ating mga kapatid, mga ka-Bible study natin na naintindihan yan. Mag-amen naman po. Si Jesus Christ po ang ating tagapagligtas. Siya po yung nagsakripisyo. Siya po yung nag-alay ng kanyang buhay. Siya po yung namatay sa krus. Para po tayo naman ay mabuhay. Para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kaya tayo po mga kapatid, pag po tayo nagbabanal na hapunan, gumagamit tayo ng tinapay, ng material, gumagamit tayo ng katas ng ubas na material. Bakit? Kasi sinusundan lang naman natin ang itinuro ni Jesus Christ. Sinusundan lang din natin yung itinuro ng Apostol Pablo. Sa MCGI, meron silang Santa Cena, kaya lang, hindi ayon sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. Hindi ayon sa itinuro ng Apostol Pablo. Yung Santa Cena nila, banal na hapunan, yung itinuro ni Brad Eli. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, lumalabas po sa aking pag-analisa, kathang isip po yung banal na hapunan sa MCGI. Bakit po katang isip? Kasi meron namang nakasulat sa Biblia. Tama po, susundan na lang natin yun . Yung tinuro ni Jesus Christ, tinuro ng Apostol Pablo, si Brad Eli, nung magturo ng banal na hapunan hindi yung nasa Biblia. Yun ho yung kanyang katang isip. Meron ba talagang mga ganong mga katuruan? Kasama yung banal na hapunan na katang isip lang. Basahin natin. Ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral. Mga kapatid, ng magaling na aral, yung itinuro ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Ang magaling na aral, yung mga aral ng Panginoong Jesucristo na ipinasulat niya sa kanyang mga apostol. Itinuro din ng kanyang mga apostol. Ngayon, meron po sinasabi sa hula, darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ano mangyayari? At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Meron po ba talaga mga bumaling sa katha? Meron at marami po sila, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayaw nila sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ayaw nila sa magaling na aral. Ayaw nila sa katotohanan. Umihiwalay sila sa katotohanan at sila po ay bumabaling sa katha. Pag sinabing katha, yun po yung naimbento na lang. Kathang isip na lang yan. Kaya nga yung banal na hapunan, Santa Cena sa MCGI, pag binatay mo sa Biblia, makikita mo katang isip lang . Bakit? Hindi naman kasi yun ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. At si Brad Eli po, nung kami magkasama pa, sabi niya, ngayon Brother Willie,
magiging eksakto na talaga ang pagbabanal na hapunan natin. Hindi kagaya nung itinuro ng kapatid na Perez. Ganun nung kami nagbabalakas ng paksa ni Brad Eli, sabi niya, ngayon pa lang Brother Willie, magiging eksakto ang pagbabanal na hapunan. Hindi kagaya nung itinurong banal na hapunan ng kapatid na Perez. Sabi ko, paano po Brad Eli eksakto na ngayon? Kasi ganito yan Brad Willie. Pagka banal na hapunan, dapat yung dadalo dyan, mabubusog. Kasi hapunan nga yan doon ba sa kapirasong tinapay, mabubusog ka ba doon? Sabi sa akin ni Brad Eli, mga year 2000 pataas, bago siya mag-abroad. Yan, noong magbalangkas ng paksa si Brad Eli at yan nga ipinag-anyaya po sa kapatiran. Mga kapatid, daluika kayo sa ating kauna-unahang Santa Cena. Dito sa Apalit, Pampanga. Libo po nagpuntahan dun. Mga 5,000 lang nagpuntahan. Kasi sabi ni Brad Eli, kauna-unahang Santa Cena na tama, eksakto na kasi yung mga dadalo dyan sa Santa Cena na yan, mabubusog. Bakit mabubusog? Kasi magpapahanda ako ng mga food packs. Kinontrata ni Brad Eli yung McDonald's sa Apalit, Pampanga. Sino po sa inyo nakakatanda pwede po bang mag-message yung mga narito? Kinontrata ni Brad Eli yung McDonald's Apalit, Pampanga kasi at that time wala pang Jollibee sa Apalit, Pampanga. Mas nauna pong nagkaroon ng McDo sa Apalit, Pampanga. Ang nangyari po mga kapatid, yung food packs, in-order ni Brad Eli sa McDo Apalit. Kung ilang libo po yun, halimbawa 5,000 food packs. Ang laman po ng food packs, spaghetti saka chicken. Tapos, mga kapatid, nagbigay ang mga miyembro. Nagbigay. Kasi nangolekte. Ipinangolekta po yung food packs na yun sa McDo Nagbigay naman ng McDo ng mga stub para sa kaayusan. Dapat meron kang stub. Ang nangyari po mga kapatid, hindi pala kaya ng McDo na isang bagsakan ma-provide yung lahat ng food packs na kailangan. Kung 5,000 yon, ginawa nilang partial. 500 pieces, batches po ang pagpapadala noong mga food packs kasi maramihan nagpaksa po yung mga leader sa MCGI, ginanahan. Humaba ng humaba yung kanilang paksa. Si KDR nung panahon na yun matapang pat, naghahamon pa ng debate, ng diskusyon Nagsasanta Cena, diskusyon ang pinanghahamon ni KDR. Kasi kainitan nung panahon na yun sa INC Santa Cena, naghahamon ng debate, ng diskusyon si KDR. Kasi buhay pa si Brad Eli nun ngayon, to cut the story short, ginabi na po yung Santa Cena. Gutom na yung mga miyembro. Ang pagpapadala ng food packs batches. Nako, eto na, noong nakita na noong mga kapatid na mga gutom na, yung mga food packs, dala na po at i-serve na. Nako, eto na. Hindi na po nasunod yung mga meron pang stub. Sinalubong na hunong mga miyembrong nagugutom at talagang nagkanda, hulog-hulog, nagganda, tapon-tapon yung mga food packs dun po sa pasalamatan. Yung mga stub nila, tinapon na, inihagis na yun, baliwala na yun. Kasi sa gutom ng mga miyembro Hindi na nakapaghintay na maibigay isa-isa.
Nako, meron pa hong mga nagkagalit, may mga nag-away, nagmumurahan, nagtutulakan, nag-ambaan pa magkakasuntukan. Namo! Ganun, talagang PI. Nag-budget din ako, kaya dapat mauna ako. Alam nyo nangyari, yung mga natisod, kasi kagulo, uwian na, tinapos. Tsaka naman nagdatingan po yung iba pang mga food packs. Nako, meron ako nakita doon mga kapatid. Nag-uwi noong mga food packs, plastic. 5 piraso sa kaliwang kanang kamay, 5 piraso sa kanang kamay, 10 pirasong food packs. Tuwan-tuwa yung miyembro. Kasi marami na hong nag-uwian Ngayon, noong mag-report na ho kay Brad Eli sa opisina yung mga MIC, nandun din ako sa office Sabi ng mga nagre-report na MIC, Brad Eli, ang mga kapatid ho nagkagulo. Dahil po sa food packs, nag-aagawan, nagmumurahan, meron pa nga pong munting na magsuntukan pa si Brad Eli tatawa-tawa at umiiling-iling. Sabi ni Brad Eli, pambihirang mga kapatid to. Wala pang malaking kapighatian, nagkakaganyan na. Kasi ang paniniwala pa ni Brad Eli ng mga panahon na yan, meron talagang malaking kapighatian, mararanasan ng mga miyembro Wala pa malaking kapighatian, nagkakaganyan na sila. Ngayon, ito po ang punto ko mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung banal na hapunan sa MCGI na nakamatayan ni Brad Eli, nagpapatuloy po yan hanggang ngayon Yan pa rin ang kanilang banal na hapunan. Once a year, tapos merong food packs. Oo. Na yung sumunod na banal na hapunan, yung pangalawa, pangatlo, at yung mga sumunod pa, hindi na po kinontrata ni Brad Eli ang McDo. Nagkaroon ng idea si Brad Eli na hindi na tayo magkokontrata sa McDo. Tayo na mismo maghahanda ng kakainin ng mga kapatid sa Santa Cena. O kaya yung mga sumunod na food packs na inihahanda para sa Santa Cena na yan may kinukolekta rin na bayad. Nandiyan pansit, nandiyan galunggong. Yun yung mga natatandaan ko na ipinalit Pansit, yan, galunggong, Shanghai, lumpiang Shanghai. Yun na po mga kapatid, yung mga food packs na si Brad Eli na mismo ang nagke-cater. Catering, Hindi na po nagpa-catering sa McDo. Bakit? Kasi nakita ni Brad Eli na sayang din yung pera. McDo pa ang makikinabang. Kaya yung nagpapatuloy-tuloy na Santa Cena, banal na hapunan sa MCGI, katang-isip na banal na hapunan, turo na galing lang kay Brad Eli, dapat daw mabubusog yung dadalo. Yun nga ang sinaway ng Apostol Pablo Tama po. Sinaway ni Apostol Pablo yung maling motibo ng mga taga-Korinto na magpapakabusog at magpapakalasing pagka nagsasagawa ng banal na hapunan. Sinaway niya yung mga taga-Korinto. Tapos si Brad Eli, yun naman ang kanyang tinuro na dapat Santa Cena, ang mga dadalong kapatid, mabusog. Kaya dapat ipaghanda ng mga food packs. Nakita niya, malaki po yung ibinayad sa McDo Nung pangalawang Santa Cena, sabi ni Brad Eli, tayo na lang maghahanda ng mga food packs na ipapakain sa mga miyembro. Ano ang naging motibo ni Brad Eli doon? Sabi, pagkakitaan din yung Santa Cena. Yung kanyang katang-isip na Santa Cena, ginamit din ni Brad Eli para pagkakitaan. Ginawa ding negosyo yung Santa Cena, yung banal na hapunan. Ngayon, meron po ba talagang ganun sa Biblia na ginagawang negosyo
Pati yung Santa Cena na yan. Basahin natin. 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano ang sinabi ng Apostol Pablo? Meron siyang nakita. May mga gumagawa. Kalakalin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ng kinakalakal ang salita ng Diyos, ginagawang negosyo. Isinasangkalan po ang salita ng Diyos. Idinadahilan ng salita ng Diyos para maging negosyo. Di po ba si Brad Eli nung araw kung pang-atake sa ibang mga iglesia, meron ikang mga negosyong iglesia dyan. Yun ikang binyag, kasal, may bayad. Diba? Kapag inaatake ni Brad Eli ang Iglesia Katolika. Tapos, meron ikadyang mga nangangaral sa palengke, umaakit sa bus, may dalang mga supot. Diba? Nangungulekta ng salapi sa mga tao. Negosyo ka. Ayan. Si Brad Eli, ganun ang ginagawa niya. Puna siya ng puna sa iba para ma-divert ang atensyon ng mga miyembro para ang makita yung pinupuna ni Brad Eli. Pero yung ginagawa ni Brad Eli, yun ang hindi naman napupuna ng mga miyembro. Ako po mga kapatid, kahit ako'y kasama ni Brad Eli, nung panahon na yon, di naman sarado isip ko, di naman ako bulag. Nakita ko kaya nga nung makita ko na yan na yung iglesia negosyo, yung salita ng Diyos kinakalakal na rin, umalis ako. Kasi ayoko pong makasama ako sa ganun ayoko pong madamay ako sa ginagawa nila. Kaya ako po'y umalis sa MCGI noong 2009. Ngayon, ano po ang punto rito ni Brother Willie? Si Brad Eli may katang-isip na banal na hapunan. Kailangan may food packs. Yung mga dadalaw kakain, magpapakabusog. Mayroong food packs na ihahanda. Mangungulekta para doon sa food packs. Para po sa inyon. Para po sa negosyo yun. Huwag naman pong magagalit yung mga nandyan pa sa MCG ay yung mga fanatics. Ito po matagal ko na sinasabi, buhay pa si Brad Eli nung sinasabi ko ito. Hindi po ako kagaya ng iba na kung kailan wala na si Brad Eli, saka sila nagsalita. Yun ang kaibahan ko sa ibang mga exiters. Ako po, buhay pa si Brad Eli nung siya tutulan ko. At in-expose ko ito na nagsasanta Cena sa MCGI, ang motibo para sa negosyo. Negosyohin ng salita ng Diyos. Ayan, Santa Cena, may food packs, dahil may bayad. Di kumikita talaga dyan. Tama po. Tapos, pati mga miyembro, kasama rin sa negosyo. Mga kapatid, kasamang nininegosyo yung mga miyembro. Basahin natin, 2 Pedro 2:3. Ito po ang ating mababasa. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Sabi ng Apostol Pedro tungkol sa mga bulaang guro. Ano ginagawa ng mga bulaang guro sa iglesia? Sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Kaya talagang ang negosyo talaga yung iglesia. Ano sasabihin? Yun naman ikang kinukolekta para sa mga food packs na yan. Para din naman sa gawain yan Tulong nyo na sa gawain yan. Tama po. Tapos, meron pang mga paninda rin. Mga paninda na binebenta sa mga pagkakatipon. Pasalamat. Ano sinasabi, mga kapatid, yung mga
paninda na yan, pagka tinangkilik ninyo, yung kikitain para din sa gawain. Ano nangyari mga kapatid? Di talagang yung mga pagkakatipon, lalo yung araw ng pasalamat. Pag pumunta ka sa pasalamatan, para kang nakapunta ka sa Divisoria. Kaya nga sabi ni Cabularo nung araw yan naman ng pasalamatan na yun. Ano yan? Elisoria yan Elisoria. Kasi lahat po ng paninda nandun meron kang kasamang mga bata, mga anak. Pag dumalo ka sa pasalamat, may mga laruan na binebenta. Kung ikaw naman meron ng may edad na, mahilig ka naman sa mga tools. Meron din mga lagare, yung mga pamihit, tawag doon. Yung mga yabe, screwdriver, mga pliers. Kung ikaw naman babae, may mga panindang mga damit, mga duster. Ayan. Meron din mga doon, mga inihaw na manok. Ayan, may mga tosino, langgonisa, mga karne. Talagang punong-puno ng mga paninda. Kasi nakasulat po pagka bulaang guro, ginagawa ng bulaang guro? Kinakalakal yung mga miyembro. Tapos kinakalakal din ang salita ng Diyos. Talagang yayaman. Tama po. Ang resulta talaga yayaman hindi ba noong si Brad Eli pumanaw, di ba talaga namang lumitaw na mayaman talaga siya at hindi lang basta mayaman. Mayamang-mayaman. Bilyonaryo si Brad Eli bilyonaryo. Opo, tapos ito naman yung kanyang pamangkin. Ganun din, bilyonaryo na rin. Yung mga properties na, yun pa lang yung alam natin yung mga na-i-expose, pero meron pa mga nakatago. O yung kay Dirac do sa Bataan magkano na po halaga noon? Saan nanggaling yun? Nanggaling sa negosyo. Ano yung negosyo? Yung iglesia. Meron silang mga pinapakitang house of chicken, meron mang pinapakitang coffee shop. Ano lang yon? Front lang yon, front. Ang talagang totoong negosyo ang iglesia. Negosyo nila yung iglesia, nininegosyo yung mga miyembro, nininegosyo yung mga salita ng Diyos. Laging ang bukang bibig dinadahilan, gawain, tulong sa iglesia. Si Brad Eli, nung panahon na yun tatayo sa pulpito sa pasalamat, iiyak. Pag umiiyak, talaga namang nakatutok ang kamera. Talagang kitang-kita mo na pumapatak ang luha. Dahil talagang bibigyan ng instruction ni KDR kasi siya director, Mel, pitigan mo ng camera si Uncle. Para talagang yung pag-iyak ni Brad Eli makakapture ng camera. Lalabas si Brad Eli, harap sa pasalamat, sa mga kapatid, may dextrose ang kamay. Naka-dextrose. Yung pala naman, hindi naman pala nakatusok ng karayom. Wala naman palang karayom. Kaya ito po ay nalaman ng mga exiters, talaga namang may nagmumura sa galit Talaga nabudol tayo. Ngayon, balik po tayo sa ating paksa na pinag-aaralan. Yung banal na hapunan na itinuro ng Panginoong Jesucristo, walang wala kang kikitain dyan. Tayo, nagbabanal na hapunan, ibinabayaran ba mga kapatid? Wala. O yung mga nasa online, pwede po ba kayo magpatotoo dyan? Pag tayo po'y nagbabanal na hapunan, meron bang kinokolekta sa inyo? May sinisingil ba sa inyo? Wala. Sa MCGI, yung kanilang banal na hapunan, may kinokolekta. Kasi negosyo yun.
Kasi pagka po ang iglesia hindi naman totoong iglesia at bula ang guro yung nagtuturo, talagang ang motibo negosyo. Pagkakitaan ng ang salita ng Diyos, pagkakitaan yung mga miyembro. O ngayon, ano po ang masamang resulta? Pagka tayo po, ang nagtuturo sa atin mga bulaang guro. At ang itinuturo sa atin mga maling aral, maling turo, mga katang-isip nilang mga turo. Kagaya noong sa MCGI na banal na hapunan. Basahin natin ang 2 Pedro 2:1. Magandang balita, Biblia. Noong una, may mga huwad na propeta ang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po ang masamang idudulot? Pag po tayo, ang tinatanggap nating mga turo mga maling turo, maling aral. Mga katang-isip na turo ng mga bulaang guro. Ang sabi po rito yung mga maling aral, ang dulot niyan ay kapahamakan. Kapahamakan po ng ating mga kaluluwa. Dapat nating maintindihan mga kapatid, mga ka-Bible study, ang pinag-uusapan natin dito, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Kaawa-awa naman po yung mga nandoon sa ganoong mga kulto, yung mga bulaang mga guro, yung mga huwad na iglesia na yan. Yung mga miyembro, pinagkakakitaan na. Tama po, inaalila pa. Tapos dadalhin pa sa kapahamakan. Naintindihan po ba ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study? Masyado na pong kaawa-awa ang magiging kalagayan na noong mga dinadaya, pinagsasamantalahan ng mga bulaang guro. Kasi dito sa buhay na ito, nahirapan na sila. Sila kinuba na, hinuthutan, mayayaman, milyonaryo, naghirap. Tama po. Ang nagpakayaman, nagpasasa yung mga bulaang guro. Tapos yung mga miyembrong kinawawa nila, pinahirapan nila, makakasama pa nilang mapapahamak sa impyerno. Naloko na. Kaya salamat po sa Diyos mga kapatid. At tayo po ay nakaalis doon sa mga maling turo. Amen. Salamat po sa Diyos at tayo pagkatapos po nating umalis sa MCGI, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo po ay pinagsama-sama ng Diyos at tayo po ay inaakay ng Diyos mga kapatid. Amen. Ayan. Sabi po ni Brother Gilbert, kawawa yung mga nadaya ni Brad Eli. Yun nga po, nadaya na ni Brad Eli at dinadaya pa ni KDR. Kaya sana mga kapatid, magtulong-tulong tayo na yung mga dinadaya na yan, na mga dati nating mga kasama. Sila'y magising. Huwag po tayong makalimot na sila po'y palagi nating isama sa ating mga panalangin. Ipanalangin natin yung mga kapatid natin sa MCGI na dinaya na ni Brad Eli at hanggang ngayon dinadaya pa ni KDR. Kasi kaawa-awa naman Dumanda na sila doon. Nga nag-asawa, naging matandang dalaga, matandang binata na. Naghirap na, tapos sa kabilang buhay, mapapahamak pa. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Yung ating pananalangin at yung ating tuloy-tuloy na pagsuporta sa gawaing pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kasi kailangan po makapagpatuloy itong ating pangangaral, mga kapatid.
Payag po ba kayo doon? Suportado niyo po ba mga kapatid ang pangangaral ng mga salita ng Diyos? Yung ginagawa natin ito sa Facebook, sa YouTube, para tayo po'y makarating, hindi lang dito sa mga nasa Pilipinas, pati sa mga nasa abroad. Para po mangyari yan, yung ating pagtutulong-tulong. Ito naman po ang mga kapatid, hindi kinakalakal ang mga miyembro dito. Hindi kinakalakal ang salita ng Diyos dito. Kayo po ang saksi diyan mga kapatid. Meron man tayong pagtutulungan dito, yan po'y ayon sa kusang loob na pagbibigay. Amen. Nandyan po yung GCash, nandyan po yung QR code. Nakalagay naman voluntary donation. Tama po? Wala namang pinipilit dyan. Wala tayo ditong pakunwari. Sa MCGI, meron pang pakunwari Hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi kapatid sa pananampalataya. O yun po yung catch dun Napapapasukin ka lang. Hindi pala salapian, hindi pala pera-pera, di ikaw naman naingganya. Ano po? Ikaw ay pumasok, nagpabautismo, miyembro ka na. Pagka naging miyembro ka na, humanda ka na dyan. Ihanda mo na rin pati bulsa mo at hindi ka na mapapahinga. Wala raw sa pilitan pero nandiyan naman ang kulitan. Sabi ng mga exiters na nagising. Hindi nga ikaw pinipilit, kinukulit ka naman, saka kinukonsensya ka. Dito po, saksi po ang mga kapatid na nakasama natin. Dito po, kusang loob lang ang pagbibigay. Meron po tayong nabiling lupa, ang iglesia, saan po galing yan? Sa kusang loob na pagbibigay ng kapatiran. Nakapagpatayo po tayo ng bahay-sambahan, sa kusang loob pa rin ng kapatiran. Amen! Praise the Lord, hallelujah. Ngayon, kung atin pong natutunan mga kapatid, mga ka-Bible study, ang wastong pagsasagawa ng banal na hapunan, gumagamit ng material na tinapay, gumagamit ng material na katas ng ubas, bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo, yan po ang wastong motibo. Kaya tayo nagsasanta sena. Ang tanong natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, hanggang kailan natin gagawin ang pagbabanal na hapunan? Hanggang kailan po natin gagawin na alalahanin ng Panginoong Hesukristo? Nakahanda po ba kayo dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Na ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, ay ating aalalahanin sa pamamagitan po ng ating isinasagawang pagbabanal na hapunan? Ang tanong lamang po natin, hanggang kailan ba natin dapat gawin itong pagbabanal na hapunan bilang pag-alaala natin sa ating Panginoong Hesukristo? Huling talata po mga kapatid, unang Korinto 11:26. Ganito po ang ating mababasa, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, mga ka-Bible study, hanggang kailan po natin gagawin ang pagbabanal na hapunan? Ang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo? Hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, malapit na po bang dumating ang Panginoong Hesukristo? Ano po sagot nyo? Ako po, sa nararamdaman ko, malapit na Sa mga nangyayari po, mga kapatid, sa paligid natin, dito sa Pilipinas, maging sa ibang mga bansa, ano po yung mga nangyayari na yan? Ako po, nararamdaman ko siya po ay malapit na dumating. Hindi ako magbibigay ng petsa.
Ayokong sundan yung kay Brad Elin na wala nang 10 taon. Hindi. Basta ang sinasabi ko po, yung nararamdaman ko, dahil sa mga nangyayari po sa paligid ngayon, yung mga kalamidad na yan, yung mga nangyayaring kaguluhan, mga giyera na yan, may mga lumilito na panibagong mga salot, mga sakit. Papunta po lahat yan sa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung rapture naman po kasi mga kapatid, pwedeng mangyari kahit anong oras, kahit anong araw. Wala naman po kasi palatandaan yan mga kapatid yung rapture. Kaya ang mga kapatid sinasabihan ko na palagi lang maging handa. Lagi tayong maging handa kasi ang rapture po, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para tayo alisin dito sa lupa, para tayo po agawin, para tayo po ipagsama ng Panginoong Jesucristo, pwedeng mangyari kahit anumang araw, anumang oras. Ang mahalaga tayo po'y nakahanda. Ang mahalaga po mga kapatid, habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung rapture, ginagawa natin yung pag-alaala sa Kanya. Ginagawa natin ang pagbabanal na hapunan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, sana mga kapatid yung nasa puso natin, manatili yung ganyang nasa puso natin na lagi tayong excited pag tayo po'y nagbabanal na hapunan. Ang ating banal na hapunan, madalas nating isinasagawa tuwing unang Sabado ng buwan. Paglubog ng araw, Sabado ng gabi. Kasi ganyan po ang mga unang Kristiyano ng Magsanta Cena. Gawa 20:7 ng Magandang Balita Biblia. Ihabol ko lang po yung talatang ito. Mga kapatid, mga ka-Bible study. 20:7 ng Gawa, Magandang Balita Biblia, ng Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Yun po mga kapatid, yung pagpira-piraso ng tinapay na ginawa ng mga unang Kristiyano sa pangunguna ng Apostol Pablo, Sabado po ng gabi yun. Kaya tayo po tuwing unang Sabado ng buwan, meron po tayong pagbabanal na hapunan, Santa Cena. Sana palagi po tayong excited pagka may Santa Cena. Palaging masaya po ang ating kalooban kasi dito po natin ginagawa yung itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na paraan ng pag-alaala sa Kanya. Paano po yon? Sa Santa Cena, sa banal na hapunan, tayo po ay sama-samang kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas. Hanggang dito po ang ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study. I hope and I pray na marami po ang mga natuto at na-bless dito po sa ating paksang pinag-aralan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po. God bless po sa ating lahat.